Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbigay naman ako ng tips and idea patungkol dito sa car battery. So, meron po tayong battery dito na NA60 Motolite Enduro. Ang size sa battery na ito ay NA60 lamang, 46 Ah or ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, least hassle. Hindi na kailangan na tutubigan or babantuan. Kasi po, ang kategory sa battery na ito ay ready to use, maintenance free. At once mamit na ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. Ibig sabihin, palitan na ng panibagong battery. So, itong battery na ito ay ipapacharge lamang na may-ari sa akin. Wala pa daw isang taon itong paggamit nila. Ginagamit lang daw nila ito sa blower, pang blower lamang. So ayan, kung mapapansin natin, dinala sa akin ngayon lang. Ayan, pansinin nyo, nakabukas na yung kanyang 6 na takip. Ibig sabihin, bago kasi uutlaw tong mga takip na to, may sticker sa ibabaw yan kasi ang battery na ito ay maintenance free. Unlike kung ito ay low maintenance, di tubig kung tawagin, wala nang sticker yan. Ganito na yan, nakalutang ng takip. Pero hindi ganitong style ang takip. Ano yon? Medyo malaki na may pihitan. Ito wala. Maliliit lang yung kanyang pihitan. Kasi maintenance free na battery ito. At kung ikutin natin, nandito yung kanyang sticker sa ibabaw. Yan, dinikit na lang nila dito. Binuksan nila. So, paalala ko lang, kapag may ganito kayong mga baterya na under pa sa warranty, huwag nyo po buksan ang sticker sa ibabaw. Kasi, pag once na may mangyari dito sa baterya na ito, for example, nagalo po or nasisira na, hindi kayo makapag-claim ng warranty sa kadahilanan, binaklas nyo na, tinanggal nyo na yung kanyang sticker. Yun ang problema. Pero kung wala na sa warranty, walang problema. Okay lang na ganituhin nyo, tanggalin yung sticker. So ngayon, i-tester natin kung may voltahe pa ba ito kasi naiwanan daw ito sa kanyang anak na nakabukas ang blower kaya naubos ang laman nito. So, tester natin, positive at negative. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, dead na ang nakalagay dito. Ang kanyang voltahe ay 4.84 volt. Ayan. So dead. So ibig sabihin, patay na ang battery nito. Yan, kita nyo ng kanyang voltahe, 4.81 na lang. Pero ganun pa man, huwag natin agad husgahan na sira na itong baterya. Porkit nakikita natin na dead na nakalagay doon sa ating battery tester, huwag muna tayo magbitaw ng salita na sira na itong battery na to. May hakbang pa kasi tayo nagagawin dito eh. So tanggalin muna natin yan. So dito, i-check muna natin, buksan muna natin ito. Check lang muna natin. Binuksan na nila to eh. Aminado naman sila na binuksan na daw nila ito. Chinik daw nila ang tubig. So ayan, bukas na po yan. Check ko lang yung tubig. Ayos pa ang tubig, super linaw. Malinaw na malinaw ang kanyang tubig. Ayan. Kasi bagong-bago itong battery na ito. Wala pang isang taon, baka 6 months. I think nasa 6 months lang ito mahigit. So susukatin natin kung totoo bang malinaw kanyang tubig gamit itong ating hydrometer tester. Ayan. Yan, kita nyo naman po, oh. Malinaw. Steady or standby sa kulay pula ang sukat ng tubig. So lubat nga itong battery na ito. Ayan, ito naman ay 1150. Ayan, 1150. Ganon din ito, 1150. Ayan.
Ito 1150 din, oh. Sa standby sa pula. Ito ganun din 1150. Ay sobra sa 1150, 1125. Ayan. Ito ay pang-anim, 1125. Ayan, standby sa pula. So ngayon, ang gagawin natin, try natin i-charge ito. Sana hindi pa sira, makaka-recover. Usually pag charge nito, 8 to 12 hours, pero wala pa ring specific na time. Depende na lang, i-monitor natin kung kailan mapu-full charge, anong oras siya mapu-full charge. So kunin ko lang 'tong aking kabit natin dito. Alligator clip ng battery charger. Kabitan ko sa positive at sa negative. Ayan. So isaksak-sak na natin dito. Oh. Then nakasaksak na, din na-open na natin dito. Pansin yung ammeter gauge ng battery charger. Dahan-dahan siyang tumaas. Ayan. Oh. Tumaas siya. Marahan siyang tumaas. Ayan. Titigan nyo ng mabuti. Ayan. Tumaas siya. Ng marahan, ng dahan-dahan. Yon. So, ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge or karga itong battery natin sina-charge. Malamang lubat lang ito. So, standby lang muna kayo at may karugtong pa to, hindi pa tayo nagtatapos. So, ating oras ngayon ay 1:14 na ng hapon. I-monitor natin ito kung ilang oras mapu-full charge. Mga gabi na ito, madaling araw o di kaya hating gabi. I-monitor natin. 17 hours later, ito na mga kamaster ang update sa battery nating sina-charge kahapon ng 1:14 ng hapon. So ang ating oras ngayon ay 6:15 na ng umaga. So narito pa rin ang ating baterya, naka-charge pa rin until now. So naka 17 hours siyang naka-charge, 17 hours. Hindi ko kayo kagabi na update ng hating gabi or madaling araw. Tinatamad na rin kasi ako, kaya napag-isipan ko na ngayong umaga na lang pagkagising, 6:00. So ito na nga. So kung mapapansin nyo, basa yung ibabaw ng ating baterya kasi nakabukas yung takip habang naka-charge. Nag-i-expand yung kanyang electrolytes battery solution. Kumukulo siya ng husto. Ayan, basa. Kumukulo pa yung tubig ko. Ayan. So ngayon, atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay nagiging full charge na. So ang unang-unang gagawin natin, i-off muna natin ito. Itong battery charger. Ayan. Ito natin dito. Ayan, bumaba na yung ammeter gauge sa ating battery charger. Tanggalin natin dini. Tanggalin natin dito. Ayan, pati dito. Check na natin yung kanyang voltahe, kung ilang voltahe na. Kabit lang natin sa negative, sa positive. Ayan. As you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.6 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So, good, kulay green ang battery light indicator natin. So, yun. So, tanggalin na natin. Next, sisilipin natin yung kanyang tinatawag na CCA, yung cold cranking amps. Kung kumusta na, kung nasa tamang kondisyon pa ba. Positive at sa negative. So, ayan. So, 13.8 volts. So, check natin kung kaya pa bang basahin. Battery test. Ayaw, no 12 volts battery. So, pahingain natin ng mga ilang minuto, mga 5 minutes, 3 minutes to 5 minutes. So, habang naghihintay tayo, nagpapahinga tayo ng mga 3 minutes to 5 minutes. So, itong 6 na butas niya, susukatin natin ng hydrometer tester. So, unang butas,
1250 or 1.250 ang sukat ng tubig. So, which is tumapat sa kulay puti. So, good po yan, good. Mangalawang butas. So, ganun pa rin, 1250 or 1.250 ang sukat ng tubig, which is tumapat sa kulay puti. So, goods pa rin. Pangatlong butas. So, ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, goods. Pang-apat na butas. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, goods pa rin yan, goods. Pang-limang butas. So, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, goods pa rin yan, goods. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. So, ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, goods pa rin yan, goods na goods. So, well, wala naman tayong nakita na sirang butas dito sa battery na ito. So, which is goods po siya. Goods na goods. So, ngayon, babalikan natin yung CCA. Sisilipin natin. Pakabasahin na kasi kanina hindi mabasa eh. So, ayan. Pindutin muna natin. Ayan. 13.3. So, kaya na itong basahin. So, okay. Battery test. Regular flooded. CCA. Nakasit siya sa 40 ampere. Itong battery na ito ay NE60 ang size. So, 46 AH or ampere hour ito. So, sit up natin siya. Kahit 50, gawin natin 50 AH or ampere hour. Yan. Din testing na natin. Yon, testing na. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, good battery ang nakalagay dito. Andin yung kanyang CCA ay 430 CCA. Ang healthy ay 100%, ang charge ay 98%. Internal resistance 6.93, so ang baba. So dyan pa lang talagang goods na goods ang itong battery na ito. Yan, 430 CCA, mataas po yan na CCA sa mga battery na NE60. So, ayan. So, goods na goods. Ayan, nakita nyo naman po sa actual kulay green ang ating light indicator ng battery analyzer. Ayan. So, ayan. So, kita nyo na, kapag ka may ganito kayong mga battery na nalulubat lang o saan nyo mang ginagamit, lalo pag bago pa, wala pang isang taon, mga 6 months pa lang mahigit, huwag nyo agad husgahan na sira na o anuman. Dalhin nyo sa mga pinakamalapit sa inyo na mga outtace, mga brands, ipapacharge nyo o ipapacheck nyo sa mga professional na nagbabattery shop para malaman, para matukoy natin kung lubat nga lang ba ang ating baterya o sira na, ganun. So yun lang, and I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. And maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!